Guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin yung paano nga ba magsimula sa pag-aalaga ng baboy, proper care of pigs, at paano magsimula at pumasok sa negosyong piggery business. Ayan, tara guys, pag-usapan natin, himay-himayin natin yung mga topic na dapat nating alamin bago tayo magsimula sa negosyong ito. Let's go! Ito na nga guys, ayun, nakaka-relax dito sa San Rafael Farm. Ayan, so ngayong araw na to guys, pag-usapan lang natin etong talaga namang napakatindi, napakatinik na topic, piggery business. How to start a small backyard piggery business, how to start a commercial piggery business. Dalawang bagay, magkaiba ng approach, pero pwedeng para-parehas din na may pagkakatulad. Ayan. So ito guys, simulan natin, lalo na sa mga katropa natin ng mga backyard hog raiser. Paano tayo dapat magsimula? Tatlong bagay na dapat natin matutunan. Una, wastong pagbabudget at pagpaplano. Ikalawa, right management and knowledge. At syempre, ang ikatlo is tamang sistema at tamang pamamaraan pagdating sa gastusin at pagdating sa mga lahi ng ating mga alagang baboy. Lahat nauuwi sa gastusin, ano? Kasi nga ang negosyo ng pagbaboyan, it's all about cost. Ayan. So ang labanan ngayon is cost ng piggery business. Kasi sa panahon ngayon medyo mahirap mag-alaga ng baboy dahil sa bawat baboy na alaga, syempre may kaakibat na gastusin. At kapag sinabi mong kaakibat na gastusin, hindi na biro ang gastusin sa pag-aalaga ng baboy. Kaya naman, bago tayo magsimula, ilagay na natin sa tamang sistema. Unahin natin tamang pagpaplano sa pag-aalaga ng baboy. Kabady, paano ba yung tamang pagpaplano sa pag-aalaga ng baboy? Kung gusto mong magsimula sa negosyo, piggery business, dapat alamin mo muna, magkano ba ang budget ko na ipupuhunan o pwede kong gastusin para makapagsimula ng negosyong baboyan. Dalawang bagay rin yan. Kasi nga, merong gastos bago magsimula at merong gastos habang nagsisimula at merong gastos habang nakasimula na. Diba? Dire-diretso ang gastusan sa negosyo ng baboyan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Kapag sinabi mo na magsisimula ka, mag-i-start ka, nasa planning stage ka, magkano ang gagastusin ko sa pagpapatayo ng piggery na paglalagyan ko ng baboy. Pero bago yan, kailangan mo munang pagplanuhang mabuti ilan ba yung kaya kong alagaan na mga baboy. Una, iset mo muna. Regardless kung ilan yung gusto mong alagaan, is tingnan mo muna magkano ang budget ko ngayon na kaya kong pakawalan sa negosyong baboyan. Kung meron akong 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 o baka 200,000, saan ba aabot ang mga yan? So ganon ang tanong dyan. Kapag nasagot mo na kapag nagkaroon ka ng fixed na budget na ito lang yung kaya kong gastusin sa negosyo ng pagbababoyan, then saka ka mag-start. Una, halimbawa, mas na makakabuti na kung wala kang sapat na budget, wala ka pa rin sapat na kaalaman, at hindi ka pa nakaranas mag-alaga ng baboy, mas makakabuti na magsimula ka sa maliit, pakonti-konti, hanggang sa mapalaki mo, makuha mo yung tamang sistema, mapag-aralan mo, at saka mo palaguin, palakihin kung kailan sa tingin mo is kayang-kaya mo. Okay. Ang pagpapatayo ng piggery business, halimbawa pagpapatayo ng kulungan ng baboy, yung mga maliliit na mga baboyan, igagastos ka na dyan ng 10,000 to 15,000. Yung mga medium naman na baboyan is 30,000 to 75,000 hanggang 100,000. At yung medyo maganda-ganda na, ay maaaring umabot ng 200,000 hanggang 300,000. Depende sa kung gaano karami yung mga baboy na aalagaan mo. Yung mga 60 na pigs or mga 45 to 60 hanggang 70 na pigs, maaari kang gumastos ng 200 to 300,000 para sa pig pen pa lang yan mga katropa ha. Ibig sabihin at least complete set na yan. May mga bubong, may mga dingding, may
sementadong facility, may mga painuman na ng tubig, may tamang kainan, at may mga drainage na rin. At syempre, yung lagayan ng dumi, imbaka ng dumi ng ating mga alagang baboy. Ngayon, kung ikaw ay backyard lang at gusto mong mag-alaga ng hanggang 5-10 baboy, okay na yung 30,000 to 50,000 ng budget. Ngayon, kung talagang mas maliit pa, so okay na yung mga 15,000 na budget para sa kulungan ng ating mga alagang baboy. Yun. Simulan naman natin sa pagpili ng mga piglets. Magkano yung kailangan ko sa pagpili ng aking mga piglets? Halimbawa, 10 piglets yung gusto mong alagaan o isang piglets, 5 piglets lang. Ang presyo ng mga piglets ngayon ay tumatakbo sa mga 3,500, 3,800 hanggang 4,000 at 5,000. Depende kung nasaang lugar kayo at kung ano ang sistema ng pagbababoyan sa inyong lugar. Kalagayan ng mga pig industry sa inyong lugar. Normally, kapag sa isang area katulad dito sa Bicol, is normal na yung 3,500 to 3,800 na presyuhan ng baboy. Kung 10 baboy ang gusto mong bilhin, piglets, nagugawin mong patiner, maaari kang gumastos ng 35,000 to 38,000. Mas makakabuti na kapag bibili ka is isang bultuhan lang para at least mabigyan ka ng sapat na discount para mas makatipid ka at mas makamura. Ito naman, sa mga gastusin naman sa pagpapalaki ng baboy, nandiyan na yung gastusin sa pagpapakain ng baboy. Normal na maaari kang gumastos ng 9,000 to 11,000 para sa pakain sa iyong mga alagang baboy. Sapat yan para at least maging maganda ang paglaki nila at makatitiyak ka na aabot ng mga 90 kilos o 100 kilos ang iyong mga alagang patiner. Yan ay sa 4 na buwan o 3 buwan mahigit na pag-aalaga ng baboy hanggang 4 na buwan at kalahati. Nasa sayo pa rin kung paano mo i-manage ang iyong baboyan. Sa piggery business kasi, etong pagbili ng feeds, yan talaga yung importante paglaanan natin ng budget. Kaya lagi tayong naka-reference dun sa sistema na kapag magtatayo ka ng piggery business, kailangan handa ka sa mga gastusin, handa ka na maglabas ng pera, maglaan ng pera para matustusan ang iyong negosyong pagbababoyan. Minsan kasi kapag wala kang sapat na pondok, sapat na budget at nag-alaga ka lang nag-alaga, pagdating ng grower stage, kung saan yun na ang pinakamabigat, yun na ang pinakamalaking gastusan sa pagnenegosyo ng baboyan, ay doon ka nabibitin. Magkakataon na maaaring mawalan ka ng pambili ng feeds at hindi mo maituloy yung pagpapalaki sa kanila at may ibenta mo sila ng mas maaga dahil kakailanganin mo ng medyo laking pondo. Sa grower stage kasi yan yung panahon na medyo malaki at marami ang kinukonsumong feeds ng ating mga alagang baboy. Maaaring umabot sa 1 sako, 1.5 sako o maaaring hanggang umabot pa ng 2 sako ang maaaring nilang makonsumo. Sa ganyang sistema, imagine, sa grower stage, kung 1 sako ng baboy nagkakahalaga ng 2,000 pesos o 1,800, kung 2 sako ang kailangan mo, ibig sabihin sa isang baboy pa lang, sa loob ng 1 buwan o 1 buwan at kalahati, 4,000 ang gagastusin mo. Kung meron kang 10 baboy, 40,000 pesos. Kaya imagine, medyo malaki-laki yan ha. Hindi pa kasama yan yung mga previous na ginastos mo tulad ng pre-starter at starter. At hindi pa rin kasama dyan yung gagastusin mo sa finisher period na medyo at least kahit papano medyo maliit-liit na kumpara sa grower. Pumapasok rin dun sa right management, tamang kaalaman sa pag-aalaga ng baboy yung pag-connect sa wastong kalusugan, sanitation, health and sanitation ng ating piggery business. Kasi nga importante na dapat meron tayong kaalaman. Dahil kapag nagkakasakit ang baboy, alam natin kung ano ang gamot na dapat natin ibigay. Kung ang mga baboy is matamlay at hindi kumakain, ano ba, symptoms ba ito ng maaaring lagnat o kung ano mang sakit. Kailangan very vigilant tayo sa ating baboyan. Dahil sa panahon ngayon, ang pag-i-invest sa baboy ay talagang malaki ang kaakibat na gastusin. Kaya importante na yung kalusugan ng baboy ay natututukan natin. Kaya naman importante yung right management. Ibig sabihin, meron tayong mga vaccination program na in place para sa ating mga alagang baboy. Kasama na dyan yung regular na pagtuturok ng mga bakuna at vitamins tulad na lang ng vitamin B complex,
na tayo na kailangan sa paglaki ng ating mga alagang baboy. Maliban dyan, siguraduhin din natin na yung ating mga baboy ay nakakapo ng maayos para maging maganda ang kanilang paglaki. Natatanggal yung mga ngipin nila, yung mga pangil nila, para at least hindi sila magkagatan ng ibang mga alaga nating hayop at hindi na magkaroon ng sugat na maaaring magresulta sa infeksyon ng ating mga alaga. Kaya ito guys, importante na in place to sa ating baboyan. Kasama na rin dyan yung regular na pagtanggal ng mga bulate sa ating mga alagang baboy. Ibig sabihin, meron tayong programa para dito kasi makakaapekto ito sa paglaki ng ating mga alagang baboy. Kung ang ating mga alagang baboy ay puro bulate ang nasa katawan nila at hindi tayo nagkakaroon ng program para tanggalin ito, maaaring kahit pakain tayo ng pakain ng pigs, maaaring mabawasan o bumagal ang kanilang paglaki. Kaya naman importante na isaalang-alang natin at alamin natin kung ano ba yung mga bagay at tamang sistema na dapat natin gawin. Nandyan yung wastong paliligo sa ating mga alagang baboy, nandyan yung tamang patubig sa ating mga alagang baboy para at least maging maayos ang sistema sa ating baboyan. At yung pinakahuli is yung right management. Sa right management, nandyan yung diskarte, nandyan yung kaalaman at tamang sistema. Hanggang kailan ba natin dapat palakihin yung ating mga alagang baboy bago tayo magbenta sa merkado? At kanino ba natin ibebenta? Right marketing sa ating mga alagang baboy. So, hindi ibig sabihin na porke kaibigan natin yung gustong bumili sa atin, ibebenta na natin yung ating mga alagang baboy sa mura at mababang halaga. Remember, ang pag-aalaga natin ng baboy ay hindi libre. Ang pagbili natin ng feeds ay hindi libre. Importante na dapat isaalang-alang natin sa ating negosyong baboyan ang bawat sentimo na ginagastos natin. Dapat mabawi natin yan. Kapag hindi natin nabawi, malaking kalugihan sa atin yan bilang isang hog raiser. Yan naman importante na dapat bago pa yung tayo magtayo, bago pa natin ma-full blast ng pagpapalaki ang ating mga alagang baboy, ay may sistema na tayo sa pagbebenta nito. Dapat alam natin kanino ba tayo magbebenta, paano natin ibebenta, ano yung kilukhan at timbangan na gagamitin natin. Dahil sa timbangan pa lang, napakarami ng mga hog raiser na nagre-reklamo dyan at napakarami ng mga hog raiser na naluluhi. Kasi hindi nila alam kung paano ang tamang pagtimbang ng mga alagang baboy. Lalong-lalo na kung nasa patiner ka at gusto mo lang palaki ng baboy. Remember, ang piglets pinili mo. At tandaan rin natin, ang feeds na pinakain dyan, pinili rin natin. Nandyan rin yung pagod, hirap, pawis na sa pag-aalaga natin ng baboy. Kaya importante na kapag nagbenta tayo, bantayan natin ng mabuti para matimbang ating mga alagang baboy ng maayos. Sa pagtitimbang ng mga alagang baboy kasi, malaki ang magiging epekto nan kung malulugi pa tayo o kukuta pa tayo. Sa isang kilo sa bawat baboy na ibebenta mo, 2 kilo or 3 kilong mabawas sa timbang yan, malaking kalugihan na yan. Dahil sa bawat 1 kilo, 2 kilo o 3 kilong ibabawas sa timbang ng baboy mo, maaari ang magresulta between 200 pesos to 600 pesos o maaaring umabot pa ng 1,000 pesos sa bawat isang baboy na pinibenta mo. Yan ang maaaring mawala sa iyo kapag hindi mo pinantayan ang pagtimbang ng iyong mga alagang baboy. Imagine na palaki mo na ang iyong mga alagang baboy, kaya kailangan bantayan natin wastong timbangan ang gamitin natin. Meron tayong karapatan na magsabi o hindi kung hindi tayo komportable dun sa timbangan na ginagamit ng mga namimili sa atin. Uso na ngayon yung mga timbangan ng bayan at maaari rin tayong magpatimbang dun sa mga kaibigan natin na merong mga magagandang timbangan tulad na lang ng mga nagtitimbang ng mga palay na binibenta ng mga magsasaka. Kaya importante, itong mga ganitong sistema, mga maliliit na detalye, ito yung nakakatulong sa atin para mas lalong kumita at maging profitable ang ating mga babuyan, ang ating pagnenegosyo ng piggery business. So, kaya bago tayo magsimula sa negosyong baboyan, alamin natin kung kaya pa nating tustusan ang mga gastusin dito. Alamin natin paano ba yung tamang sistema ng pagbebenta at pagpapalaki ng baboy. At syempre, alamin natin, tanungin natin ang ating sarili, kaya ba natin yung sakripisyo at yung dedication na dapat ibigay sa pag-aalaga ng baboy. Kasi ang pag-aalaga ng baboy talagang required na
nandyan ka. Required yung presence mo. Ngayon, kung wala ka dyan, sino ba ang mag-aalaga ng baboy? Di ba, iba? Kung iba ang mag-aalaga ng baboy, may kaakibat na gastusin rin yan. At syempre, dapat mapag-usapan nyo ng mabuti kung paano ang magiging hatian dyan. Kasi dyan nagkakaroon ng pagtatampo sa mga magkakamag-anak, magkakaibigan, at syempre, nandyan nagkakaroon ng pagdududa sa inyong mga samahan. Ayan. So maraming salamat mga katropa sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan at diskarte tungkol sa negosyo ng pagbabayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.